weaknesses ng mga lalaki pagdating sa mga babae. Yon. Well, ito ay tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gagawin or kung ano din yung mga dapat ninyong i-improve. Kasi ito lang naman yung magiging weaknesses ng mga kalalakihan. Hindi lang yung partner mo, kahit sino-sino pang mga lalaki ay talagang magkakandara pa sa'yo kapag nagawa mo ito or kapag na-improve mo ito, utol. Okay? So ito ituturo ko sa inyo yung mga weaknesses ng mga kalalakihan bilang isang lalaki na rin Yes, isisiwalat ko sa inyo para mabigyan rin kayo ng kaalaman. So ito, isa-isahin natin. Na yung una sa lahat is itsura. Okay? Or yung pagmumukha ng babae. Yes, obviously naman, nakaramihan din talaga ng mga lalaki ay nahuhumaling sa itsura ng babae. Kapag maganda, di ba? Isang tulo laway. Nagkakandara pa. So, isa rin ito sa hinabol-habol talaga ng lalaki. Na once na maganda yung isang babae, maganda yung mukha, maganda yung itsura, ay tiyak na liligawan na ng lalaki. Or mas lalong mapapaibig yung isang lalaki. Okay? So, yon. And then ito, yung pangalawa, ito wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kundi is yung dibdib. Yes. Oh. Yes, yung bumper dyan or ang iyong hinaharap. Ito mga utol, pagdating talaga sa mga kalalakihan, weaknesses po ito ng mga lalaki. Lalong-lalo na kapag malaki ang iyong hinaharap. Kasi, ito honestly, once na may makikita yung mga kalalakihan na babae na dumadaan, ang unang tingin talaga ng lalaki or yung unang tinitignan ng lalaki is yung dibdib ng babae. Saka na lang yung mukha. Yes na, parang na-etsapera yung mukha, bala na yung mukha, ang importante kapag lalong na pag malaki yung dibdib. My God. Yes po utol. So once na malaki ang iyong dibdib, di ba kung nakikita ninyo sa social media ngayon, palakihan na ng dibdib, palabasan na ng cleavage. Dahil yun po talaga yung weaknesses ng lalaki. That's why maraming views yung content ng mga babae na nagsisilabasan ng dibdib. Yes po. So again, kailangan mo itong i-improve or di kaya magpa-enhance ka. Yes po. So yun. And then ito, yung pangatlo is puwet. Ito, I tell you frankly, pagdating sa akin is mas nahuhumaling din ako or weaknesses ko rin yung isang babae na may malaking puwet. Kasi dagdag puntos din ito or kagandahan na puntos pagdating sa mga babae kapag malaki ang iyong puwet. Lalong-lalo na kapag round na round. Yes, ang puwet nito net ay sobrang round. Yes, ganun po yun utol. Kasi once na malaki talaga yung puwet ng isang babae, pareho lang ito sa dibdib. Once na malaki ang iyong dibdib at saka malaki din ang iyong puwet, naku po, talagang perfect ito pagdating sa lalaki. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is hita or legs. Okay. Ito kapag malaki ang iyong dibdib, malaki ang iyong puwet. Yes, of course, kapag malaki yung puwet mo, for sure, malaki ang iyong hita. Kasi, compare natin sa mga ibang babae dyan na maliliit yung legs, maliliit yung hita, kahit malaki pa yung dibdib is, minsan parang may kulang So sa aming mga kalalakihan, kahit malaki or maliit man ang iyong dibdib, pero kapag malaki ang iyong hita or ang iyong puwet is, isa rin ito sa weaknesses ng lalaki. Na mas lalong natutunaw yung mata ng lalaki. Na mas lalo talaga mahuhumaling yung lalaki na uy, okay to, ang sexy niya, maganda, malaki ang kanyang hita. Yes po. So yun kailangan mo rin niyang i-improve utol. So yun. And then ito yung panglima natin is yung pananamit. Hindi nyo ba alam na kami mga lalaki is una talagang na-attract sa physical appearance ng babae. Ibig sabihin is kahit hindi ka man ganun ka sexy, pero kung in a way ka manamit, is marunong kang magdala, marunong kang pumili ng damit na maisusuot. Yes, like for example, ulit-ulit ko rin itong sinasabi na elegant but sexy. Or sexy but elegant. Yes, na yung tipong palabas ka rin ng cleavage, pero yung damit mo is yung tipong parang mamahalin. Yes, yung tipong kakaiba, unique. Yes, walang kapareho. Yes, yung tipo talagang yayamanin yung dating mo. Pero ganun nga, konting may pagka-daring, may pagka-sexy, palabas ka ng konting hita mo dyan. Yes po utol, talagang weaknesses po ito ng lalaki. So, ito versus natin
sa isang babae na sexy nga, pero kung hindi siya marunong magdamit, hindi siya marunong pumili ng damit na maisusuot, talagang maecho pera ka ng lalaki. Pero kung hindi ka man ganun kaseksihan, o hindi ka man ganun kagandahan ng iyong katawan, pero kung marunong kang magsuot o pumili ng damit, tiyak talagang mapapahumaling mo yung isang lalaki. Okay? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is yung maaruga at maasikaso. Yes, utol. Talagang weaknesses din ito ng lalaki. Na isa ito sa nagugustuhan ng isang lalaki din. Once na yung isang babae ay maaruga at saka maasikaso. Kahit hindi ka man ganun ka marunong magmahal, yung importante dito is maasikaso ka at saka maaruga. Yung tipong parang nakikita niya kung paano siya inaruga ng nanay niya dati. Yes, isang nakikita niya sa'yo, talagang mas lalo kang magugustuhan ng lalaki. Yes, utol, yung tipong mapapasok sa isipan niya na, uy, marunong tong mag-alaga, marunong tong mag-asikaso. So someday kapag magkapamilya kami, magkaroon kami ng anak, is tiyak hindi na ako mahihirapan. Dahil may alam siya marunong siyang mag-asikaso at saka mag-aruga. Yes! So yun po. And then ito, yung pang-pito natin, ito hindi natin ito maipagkait, kundi yung mapera na babae. Ito, 85 to 90% sa mga kalalakihan, once na may babae na mas mapera and then mahal siya, ay talagang mas pipiliin ng lalaki yung maperang babae. Yes! Ito that's why kung minsan may mga babae talaga na sobrang yaman, pero bakit nadadali pa rin ng mga lalaki na mas bata? Yes, and then walang-wala. Kasi pagdating kasi sa mga kalalakihan, once na mapera yung babae, lalong-lalo na kapag pumapaypay ka ng pera dyan sa social media, yes, ay talagang pagguguluhan ka ng mga lalaki. Yes, utol. Pagdating kasi sa mga lalaki, psychologically, is mas pipiliin talaga ng lalaki na mayroong pera yung isang babae. Kasi dagdag din itutulong sa kanya na siya mismo ay hindi mahihirapan, na hindi niya pasanin lahat-lahat. Yes, compare sa babae na palamunin, nakasandalang sa lalaki, naging dependent, ay tiyak mas pipiliin talaga ng lalaki yung babaeng independent, yung may sariling kinikita, lalong-lalo na kapag mapera. That's why may mga babae din na napipirahan lang. Okay? So yon. And then ito, yung pangwalo natin is yung nagfo-focus sa sarili. Yes. That's why marami ring lalaki na nagkakandara pa talaga sa babae, na yung tipong focus sa kanilang sarili, nagfo-focus sa trabaho, independent na babae, yung tipong high value. Yes, that's why may mga, kung napapansin ninyo, na may mga babae talaga na hinahabol-habol ng lalaki. Kasi ito po yung mga babae na parang walang pakialam sa relationship nila, walang pakialam sa lalaki, pero marunong siyang mag-aruga, mag-asikaso. Yes, and then pinapakita din naman niya na mahal niya yung lalaki, pero not all the time. May oras lang, utol, na still nagfo-focus pa rin siya sa kanyang sarili. Kasi pagdating sa lalaki is, ito yung challenge Uy, parang nasa-challenge ako dito. Kailangan ko pang halongkatin yung babaeng ito. Kasi marami pa akong tutuklasin Parang hindi niya pa naibibigay lahat-lahat sa akin. Yes, kasi nagfo-focus ka sa iyong sarili. Once na nagfo-focus ka sa iyong sarili, utol, ay talagang ganun yung magiging mindset ng lalaki. Magkakandara pa talaga siya sa'yo. Na isa po ito sa weaknesses ng lalaki. Na once na yung babae ay nagfo-focus sa kanyang sarili, unlike sa babae na nagfo-focus sa relationship, talagang maechapwera ka ng lalaki. Okay? So yun lang po mga utol, yung mga ngilan-ngilan na nailista natin. Na yes, napaka-importante din sa lahat-lahat na kailangan nyo ring i-improve. Kasi once na magawa nyo ito, yung mga bagay na ito po yung mga weaknesses talaga ng mga lalaki. Kahit ako, utol, kung magawa mo yung lahat ng bagay na ito, ay talagang mapapa-attract mo yung isang katulad ko. Yes, so yun po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi